Nagimbal ang tondo sa isang karumaldumal na balita. Isang lalaking nagngangalang Joey Reyes ang natagpuang walang buhay at tadtad ng saksak sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang asawa, si Elena, ay nanatiling kahina-hinalang kalmado habang sinusuri ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen na nag-iwan ng malaking katanungan sa isipan ng lahat. Totoo bang si Elena ang may kakayahang pumatay sa sarili niyang asawa? O mayroon bang madilim na lihim na matagal nang nakakubli sa likod ng kanilang mga dingding? Hindi kailanman tuluyang natutulog ang tondo. Sa pagitan ng mga madidilaw at aandap-andap na ilaw ng poste, ang ugong ng mga tricycle ay sumasabay sa mga yabag ng mga taong pauwi mula sa kanilang mga trabaho sa gabi. Ngunit sa isang makipot na eskinita na karaniwang tahimik, ang gabing iyon ay naging puno ng tensyon. Ang simpleng bahay ni Joy at Elena ay nakatayo sa dulo ng eskinita. Kupas na ang pintura nitong asul, ang dating liwanag nito ay natabunan na ng alikabok at mga itim na mansa ng panahon. Mula sa labas, mukha lamang itong ordinaryong tahanan. Walang sinuman ang mag-aakala na sa loob ng ilang oras, ito ay magiging sentro ng atensyon ng buong komunidad at aabot pa sa mga balita sa telebisyon. Bandang 11:00 ng gabi, isang malakas na kaguluhan ang umalinggaw mula sa loob ng bahay. Sa simula, mahina lamang ito, parang pagtatalo ng dalawang tao na may matataas na boses. Ang kanilang kapitbahay sa tapat, isang may edad ng babae na nagngangalang Aling Tessie, ay tinakpan pa ang kanyang tainga ng unan. Sanay na siyang marinig ang mag-asawang nag-aaway. Kilala si Joy sa pagiging mainitin ang ulo. Samantalang si Elena, bagamat madalas na target ng kanyang galit, ay bihirang sumagot ng malakas. Ngunit iba ang gabing ito. May tunog ng isang bagay na bumagsak, sinundan ng malakas na pagkalabog ng pinto. Pagkatapos noon, isang mahabang sigaw ang narinig, sapat na para manindig ang balahibo ng sinumang makarinig. Ang tunog ay parang huling hininga ng isang taong nasasaktan ng husto. Umalingaw ito at tumago sa manipis na dingding ng mga kalapit na bahay. Diyos ko, ano yon? Bulong ni Aling Tessie habang napabangon sa gilid ng kanyang papag. Hindi nagtagal, isa-isang nagsindi ang mga ilaw sa mga bahay ng kapitbahay. Nagsilabasan ang mga residente, ang ilan ay tumakbo patungo sa bahay ni Joy. Ang pinto ng bahay ay mahigpit pa ring nakasara. Ngunit mula sa siwang ng bintana, may aninong gumagalaw. Mayroon ding bahagyang amoy ng lansa na tumatagos palabas na nagsimulang magdulot ng panik sa ilang residente. Si Kapitan Boy, ang kapitan ng kanilang barangay, ay malakas na kumatok sa pinto. Joy, buksan mo ang pinto. Anong nangyayari dyan? Walang sumasagot. Mas dumami pa ang mga taong nagtipon. Ang ilan ay nagsimulang maghinala na may masamang nangyari. Sa huli, isang binata ang nagkusa na tumawag sa pulisya. Ilang minuto lamang ang lumipas at 2 patrol car ang dumating, kumikislap ang mga ilaw ng sirena. Ang mga nagkukumpulang residente ay agad na nagbigay daan. Muling kumatok ang mga pulis at pagkatapos ay mabilis na sinipa ang pinto para buksan. Nang bumukas ito, ang tanawin sa loob ng bahay ay nagpatahimik sa lahat ng nakakita. Sa sahig ng sala, nakahandusay ang katawan ni Joy. Puno ng dugo ang kanyang damit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at wala na siyang hininga. Sa tabi mismo ng kanyang katawan, nakaupo si Elena. Hindi siya umiiyak at hindi rin siya mukhang natataranta. Tumingin lamang siya ng walang emosyon sa katawan ng kanyang asawa, na para bang alam na niyang mangyayari ang lahat ng ito. Agad na kumilos ang mga pulis. 2 opisyal ang nagsiguro sa silid habang ang iba ay lumapit kay Elena. Ginang, anong nangyari? Tanong ng isang pulis nang may pag-iingat. Dahan-dahang lumingon si Elena. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Patay na siya, mahina niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng bulong-bulungan sa mga residente sa labas ng bahay. May mga nagulat, may mga nag-antanda ng krus, at mayroon ding nagsimulang ituro si Elena bilang salarin. Paano magiging ganito kakalmado ang isang asawa sa harap ng bangkay ng kanyang mister? Samantala, sinuri ng mga mediko ang katawan ni Joy. Ang kanyang mga sugat ay malubha, na para bang galing siya sa isang matinding away. May mga bakas ng pagpalo ng isang matigas na bagay sa ulo at ilang mga hiwa sa kanyang katawan. Si Kapitan Boy na nakapasok din ay napailing na lamang. Diyos ko, Joey.
Joy, anong ginawa mo at nagkaganito ka? Mahina niyang bulong. Sa labas ng bahay, nagsimula nang dumating ang mga lokal na mamamahayag. Hindi malaman kung sino ang unang nagkalat ng balita, ngunit mabilis itong kumalat. Ang mga kamera ng cellphone ng mga residente ay nakatutok sa bahay, kinukunan ang bawat galaw ng mga pulis, at syempre, ang maputlang mukha ni Elena habang inilalabas. Ngunit mayroong isang bagay na kakaiba. Habang dinadala siya patungo sa patrol car, hindi man lang siya pumalag. Naglakad siya ng mahinahon at paminsan-minsan ay bahagyang ngumingiti. Isang ngiti na mahirap maintindihan ng sinumang nakakita. Para sa iba, ito ay isang malupit na ngiti ng isang asawang kayang pumatay ng sariling mister. Ngunit mayroon ding nagbulungan na ito ay isang ngiti ng ginhawa na para bang isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Agad na dinala ng mga pulis si Elena sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Samantala, ang bangkay ni Joy ay inilagay sa isang body bag at dinala sa ospital para sa autopsy. Ang mga residente na nagkukumpulan pa rin ay nagtanungan sa isa't isa. Pinatay talaga ni Elena ang asawa niya? O baka naman may ibang tao? Pero bakit ganun siya kakalmado? Ang maliit na eskinita sa Tondo ay naging saksi sa isang gabing puno ng lagim. Isang gabi kung saan ang isang pagsasama ay nagtapos sa dugo. Isang gabi kung saan ang isang asawang matagal nang kilala bilang tahimik ay biglang nasa gitna ng pinakamabigat na akusasyon, ang pagpatay sa sarili niyang asawa. Ngunit ang nakita sa gabing iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na katotohanan ay mas komplikado, mas madilim at higit na nakakagulat kaysa sa inaakala ng sinuman. Laging abala ang umaga sa presinto ng pulisya sa Maynila. Ang tunog ng mga teleponong nagri-ring, mga papel na nakatambak sa mesa ng mga investigador, at ang amoy ng matapang na kape na humahalo sa amoy ng lumang papel. Ngunit iba ang umagang iyon. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa isang silid ng interogasyon na bukas ang ilaw mula pa madaling araw. Sa likod ng one-way mirror, si Elena ay nakaupo ng mahinahon. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Maputla ang kanyang mukha, ngunit hindi nagpapakita ng takot. Samantala, dalawang senior na pulis ang nakatayo at nagmamasid mula sa labas. Kakaiba ang babaeng ito, bulong ng isang investigador. Detective Cruz, kung siya talaga ang salarin, dapat ngayon ay nagpapanik na siya, umiiyak o nagdedepensa. Pero tingnan mo, kalmado siya na parang walang nangyari. Ang kanyang kasama, si Sergeant Aguilar, ay napabuntong hininga. Iyon nga ang nakapagtataka. Ang ganyang klaseng kahinahunan ay karaniwang senyales na may itinatago siya. Pumasok sila sa loob ng silid. Ang puting ilaw ay tumatama sa mesa, na lumilikha ng malamig na kapaligiran. Saglit na lumingon si Elena bago muling tumingin sa pader ng walang emosyon. Ginang Elena, sabi ni Detective Cruz habang binubuklat ang isang folder. Gusto naming ipaliwanag mo kung ano ang nangyari kagabi. Narinig ng mga kapitbahay ninyo ang gulo at pagkatapos ay natagpuan ang iyong asawa na wala ng buhay. Paano nangyari iyon? Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Hating gabi na siyang umuwi gaya ng dati. Nag-away kami. Nagalit siya, pinagbabasag ang mga gamit. Pagkatapos, nangyari na lang ang lahat. Nangyari na lang, ulit ni Sergeant Aguilar, tumaas ang tono ng kanyang boses. Ang iyong asawa ay natagpo ang puno ng sugat. May mga pasa sa ulo, sa katawan at dugo sa sahig. Huwag mong sabihing nangyari na lang iyon. Nanatiling kalmado si Elena. Ang kanyang tingin ay matalim na nagpangiti sa dalawang investigador. Kung ako nga ang salarin, mahina niyang sabi, bakit hindi ako tumakas? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang direktang sagot. Dahil totoo ngang hindi sinubukan ni Elena na tumakbo. Hinintay pa niya ang pagdating ng mga pulis bago siya sumuko. Isinara ni Detective Cruz ang folder at bahagyang yumuko. Ginang, magpakatotoo ka. Alam ng lahat na ang asawa mo ay mahilig mangutang para sa kanyang mga luho. Alam naming madalas kayong mag-away. Mayroon kang malakas na motibo para patayin siya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Isang ngiti na mahirap bigyan ng kahulugan. Malakas na motibo. Kung gusto ko siyang patayin, bakit pa ako naghintay ng ganito katagal? Hindi ba't mas madali sanang gawin iyon noon pa,
kapag umuuwi siyang lasing at walang malay? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Sergeant Aguilar. May punto si Elena, ngunit lalo itong nagiging kahina-hinala. Samantala, sa ibang silid, sinusuri ng forensic team ang paunang resulta ng autopsy ni Joey. Ang sugat sa kanyang ulo ay mula sa pagpalo ng isang matigas na bagay. Mayroon ding mga hiwa sa kanyang braso na para bang sinubukan niyang lumaban. Ngunit ang pinakapambihira ay ang mga pasa sa kanyang likod na mukhang resulta ng sipa o malakas na pagkakabangga. Ang mga sugat ay hindi pare-pareho kung iisang tao lamang ang gumawa gamit ang iisang sandata. Kumunot ang noo ng forensic doctor. Kung isang tao lang ang gumawa nito, napakalakas niya. O baka higit sa isang salarin. Ang ulat ay agad na ipinasa sa mga investigador. Nang mabasa ito, lalong nalito si Detective Cruz. Kung si Elena ang gumawa nito mag-isa, paanong nagawa iyon ng isang payat na babae na walang gaanong lakas? Ngunit ang katotohanan, ang mga sugat sa katawan ng biktima ay nagpapakita ng isang matinding laban. Sumingit si Aguilar, pero huwag nating kalimutan, maaaring gumamit siya ng kahoy, bakal, o kahit ano. Kailangan nating hanapin ang ebidensya sa bahay. Muli nilang tinawag si Elena. Sa pagkakataong ito, sinubukan nilang idiin siya ng mas matatalim na tanong. Ginang Elena, nasaan ka noong pinapalo ang iyong asawa? Nasa bahay ako. Sino pa ang nandoon maliban sa iyo? Wala. Kung gayon, paano namatay ang iyong asawa na puno ng sugat? Tumingin si Elena sa kanilang dalawa at nagsalita ng may kalmado ngunit malamig na boses. Marami siyang kaaway. Ang mga utang niya ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ninyo. Kung gusto ninyo talagang malaman kung sino ang pumatay sa kanya, huwag ninyo akong tingnan. Hanapin ninyo kung sino ang mga naniningil sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagpatitig sa dalawang investigador. Hindi lang nagdedepensa si Elena. Inililihis niya ang investigasyon sa ibang direksyon. Ngunit totoo ba ito o isang tusong paraan lamang para pagtakpan ang kanyang kasalanan? Habang ang balita tungkol sa kaso ay nagsisimula ng kumalat sa labas. Ang media ay nagsulat ng mga sensational na headline. Asawa, brutal na pinatay ang mister sa tondo. Elena, ang malamig na ginang. Duguan na pagsasama. Ang mga residenteng nagbabasa ay lalong nakumbinsi na si Elena ang may sala. Lalo na't ang kanyang malamig na kilos ay itinuturing na matibay na ebidensya na wala siyang puso. Ngunit sa likod ng lahat ng akusasyon, may isang bagay na hindi alam ng sinuman. May alam si Elena na hindi alam ng iba. Ang kanyang mga tingin, ang paraan ng kanyang pagpipigil, kahit ang kanyang mga sagot na puno ng palaisipan, ay nagtatago ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Nang gabing iyon, matapos isara ang interogasyon, dinala muli si Elena sa isang pansamantalang selda. Doon, mag-isa siyang nakaupo sa sulok, nakatingin sa sahig na walang emosyon. Ngunit kung titingnan ng mabuti, may maliit na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi pag-aari ng isang nagkasalang asawa, kundi ng isang taong naghahanda para sa kanyang susunod na hakbang. Sa labas ng selda, kinausap ni Detective Cruz si Aguilar. Ang kasong ito ay hindi kasing simple ng asawang pumatay ng mister. May mali rito. Kailangan nating maghukay ng mas malalim. Tumango si Aguilar. Tama ka. Mukhang simula pa lang ito. Ang isang pamilya ay madalas na mukhang payapa mula sa labas. Ang mga dingding nito ay matatag na nakatayo, ang mga pinto ay mahigpit na nakasara, na para bang naglalaman lamang ito ng ordinaryong buhay. Sabay-sabay na kumakain, magaan na nag-uusap, magkatabing natutulog sa gabi. Ngunit hindi laging umaayon sa katotohanan ang nakikita. Ganoon ang pagsasama ni na Joy at Elena. Para sa kanilang mga kapitbahay, sila ay isang simpleng mag-asawa. Kilala si Elena bilang isang babaeng tahimik, bihirang lumabas ng bahay maliban kung mamimili sa sari-sari store. Samantalang si Joy ay kilala bilang isang lalaking palakaibigan, madalas makipagkwentuhan sa kanto, at hindi nag-aatubiling manlibre sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa likod ng pagiging palakaibigan na iyon, mayroong ibang mukha na dahan-dahang nabubunyag. Isang malapit na kapitbahay, si Mang Tonyo, ang nagbigay ng testimonya sa pulisya. Kung tungkol sa away, sanay na kami dyan, sir. Halos linggo-linggo naming naririnig ang tunog ng nababasag na plato, mga upo ang inihagis.
Mahilig umuwi si Joy ng gabi, minsan lasing. Madalas kong makita si Elena na magaang mata, pero lagi niyang sinasabi na nadulas lang daw siya. Pero halata namang pasa dahil sa suntok. Ang testimonya na iyon ay lalong nagpatindi sa hinala ng mga investigador. Ang isang relasyong puno ng away ay maaaring maging mitsa ng galit. Ngunit habang lalong hinuhukay, lalong lumalabas na ang problema ng kanilang pagsasama ay hindi lamang tungkol sa paglalasing o simpleng pagtatalo. May masamang bisyo si Joy, ang mangutang para sa kanyang mga luho. Kilala siyang mahilig mag-astang mayaman kahit hindi naman kaya. Kapag tumatambay ang kanyang mga kaibigan, madalas dumating si Joy na may dalang mamahaling sigarilyo, bagong relo, o kahit pinakabagong modelo ng cellphone. Ngunit alam ng lahat na ang kanyang permanenteng trabaho ay construction worker lamang. Ang kanyang buwanang sahod ay hindi sapat para bilhin ang lahat ng iyon. Saan galing ang pera mo? Tanong ng isang kaibigan isang gabi. Tumawa lang si Joy habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo. Ang swerte, kahit saan pwedeng manggaling. Ang mahalaga, dapat i-enjoy ang buhay. Ngunit ang katotohanan, ang kiswerte na iyon ay galing sa mga utang na patong-patong. Nangutang siya sa kooperatiba, sa mga loan shark, at maging sa sarili niyang mga kaibigan. Ilang beses nang pinuntahan si Elena ng mga maniningil habang nawawala si Joy. Yumuyuko na lamang si Elena, nangangakong magbabayad kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Sa kabilang banda, si Elena ang sumasalo sa lahat. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano, nananahi ng damit ng kapitbahay, naglilinis ng bahay ng iba, at nagtitinda pa ng kwek-kwek sa harap ng kanilang bahay. Ang kanyang kinikita ay madalas na napupunta lamang sa pagbabayad ng utang ni Joy. Sa kabila nito, nanatili siya. Bakit hindi ka nalang umalis, te? Magbagong buhay ka, minsan ang tanong ni Aling Tessie sa kanya. Pilit na umiti si Elena. Madali lang umalis, Aling Tessie. Pero ang iwan na lang siya basta-basta, hindi ganoon kalakas ang puso ko. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng marami. Hindi lamang utang at karahasan ang tiniis ni Elena, nagtago rin siya ng hinala. Madalas mawala si Joy ng ilang araw. Kapag umuuwi, may dala siyang malaking halaga ng pera o mga gamit na halatang hindi galing sa ordinaryong trabaho. Isang gabi, naglakas loob si Elenang magtanong. Joy, saan galing ang lahat ng perang ito? Tinitigan siya ni Joy ng masama. Huwag kang makialam. Ang trabaho mo ay nasa bahay lang, huwag kang maraming tanong. Ang sagot na iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat. Alam ni Elenang may mali, ngunit pinili niyang manahimik. Pakiramdam niya, may itinatagong malaking lihim ang kanyang asawa, isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa simpleng utang. Habang tumatagal, ang kawalan ng kalinawan ay ginawang parang isang time bomb ang kanilang pagsasama. Ilang araw bago mamatay si Joy, isang hindi kilalang lalaki ang dumating sa kanilang bahay. Matangkad ito, matigas ang mukha, at matalim ang tingin. Hinahanap niya si Joy, ngunit wala ito noon. Pag nakita mo siya, sabihin mong huwag siyang magtangkang tumakas, sabi ng lalaki ng may paos na boses bago umalis. Narinig iyon ni Elena at napayakap na lamang sa sarili. Noon, lalo siyang nakumbinsi na sangkot ang kanyang asawa sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa personal na utang. Ngunit sa harap ng pulisya, ang mga testimonya ng mga kapitbahay at ang kwento ng kanilang buhay mag-asawa ay lalong nagpatibay sa hinala laban kay Elena. Lahat ng social evidence ay tumuturo sa kanya. Ang biktima ay madalas manakit. Ang asawa ay madalas masaktan. At sa huli, ang mister ay natagpo ang patay sa kanilang bahay. Para sa mga investigador, ito ay isang klasikong senaryo, isang asawang napagod at sa wakas ay lumaban. Ngunit may isang bagay na hindi nila maintindihan. Kung totoong nagalit si Elena at pinatay ang kanyang asawa, bakit walang senyales ng pagkapanik? Bakit siya napakakalmado? Para bang ang pagkamatay na iyon ay hindi isang sorpresa, kundi isang bagay na matagal nang inaasahan. Sa selda, nagmumuni-muni si Elena. Naalala niya ang lahat ng away, ang lahat ng gabi na mag-isa siyang umiiyak, ang lahat ng hindi kilalang bisita na kumakatok sa kanilang pinto na may nakakatakot na mukha. Sa kanyang puso, mayroong isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag sa pagitan ng ginhawa at takot. Sa labas, patuloy na pinagsasama-sama ng mga investigador ang mga piraso ng impormasyon.
Ngunit hindi pa nila alam na ang buhay ni Joy ay mas komplikado pa kaysa sa nakikita. Ang kanyang mga utang ay isang maliit na pinto lamang patungo sa isang mas madilim na lihim. At si Elena, hindi lamang siya isang asawang sumusuko. Mayroon siyang itinatago. Isang bagay na dahan-dahang yayanig sa investigasyong ito patungo sa isang direksyong hindi inaasahan. Nang araw na iyon, siksikan ang presinto. Nagkumpol-kumpol ang mga mamamahayag sa harap ng pinto. Nakatutok ang mga kamera ng telebisyon sa bawat sasakyang pumapasok. Ang kaso ng pagkamatay ni Joy ay naging pangunahing balita. Malamig na asawa, pinatay ang Mr. Tondo na gimbal. Misteryo ng duguan na pagsasama. Dinala muli si Elena sa silid ng interogasyon. Maputla ang kanyang mukha, bahagyang maga ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin siya umiiyak. Mula sa likod ng one-way mirror, pinagmamasdan siya ng ilang investigador. Si Detective Cruz, na siyang humahawak sa kaso mula pa sa simula, ay nakaupo sa tapat niya. Sa kanyang tabi, binuksan ni Sergeant Aguilar ang isang notebook na puno na ng mga sulat. Ginang Elena, sabi ni Cruz sa seryosong tono. Marami na kaming narinig na testimonya mula sa mga kapitbahay. Lahat sila ay nagsasabing puno ng away ang inyong pagsasama. Madalas umuwi ang iyong asawa na may mga sugat, pero madalas ka rin niyang saktan. Ang tanong, hanggang kailan kayang magtiis ng isang asawa? Hindi sumagot si Elena, yumuko lamang na parabang may iniisip. Idinagdag ni Aguilar na may mas malakas na boses, may motibo ka. Pagod ka na, galit ka, kaya pinatay mo si Joy. Makatwiran iyon. Huwag kang magkunwaring walang alam. Itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Matalim ang kanyang tingin. Kung gusto ko talaga siyang patayin, bakit hindi ako tumakas pagkatapos? Bakit ako nanatili sa bahay? Saglit na natahimik ang silid, ngunit hindi nagpatalo si Cruz. Maaaring sinadya mong maghintay para magmukha kang inosente. Luma ng taktika iyan. Umiti lamang si Elena. Isang ngiti na muling nagpalito sa lahat. Sa labas ng silid, lalong uminit ang sitwasyon. Dumating ang pamilya ni Joy na puno ng emosyon. Ang kanyang kapatid na si Rico ay sumisigaw sa harap ng presinto. Mamamatay tao si Elena. Matagal na siyang may galit sa kuya ko. Ikulong niyo siya habang buhay. Ang ina ni Joy na matanda na ay humagulgol. Bakit mo nagawa iyon, Elena? May mali siya, pero hindi siya dapat mamatay ng ganito. Kinunan ng mga mamamahayag ang bawat segundo ng pangyayaring iyon. Lumakas ang pressure mula sa publiko. Hindi na maaaring manahimik ang mga pulis. Kailangan nilang makahanap ng tiyak na sagot. Samantala, lumabas ang pangalawang resulta ng forensic analysis. Ang mga sugat sa katawan ni Joy ay nagpapakita ng isang matinding laban. Ngunit may kakaibang lumabas. Mayroong mga fingerprints na hindi kilala sa isang baso at bote ng alak sa mesa sa sala, hindi kay Joy o kay Elena. Ang katotohanang iyon ay dapat sanang magbukas ng posibilidad na may ikatlong tao sa pinangyarihan. Ngunit hindi sapat ang ebidensyang iyon. Patuloy na iginiit ng media ang opinyon, ang asawa ang pangunahing salarin. Dahil sa sunod-sunod na pressure, lalong diniin ng mga investigador si Elena. Ginang, kung hindi ka magsasabi ng totoo, lalong lalala ang lahat. Sabihin mo na, paano mo pinatay ang iyong asawa? Tanong ni Aguilar ng may mataas na boses. Huminga ng malalim si Elena at tiningnan silang dalawa ng may kahinahunan. Hindi ninyo kilala kung sino talaga si Joy, di ba? Akala ninyo isa lang siyang lasenggo na mahilig mangutang. Nagkakamali kayo. Nakikita ninyo lang ang mukhang ipinapakita niya sa labas. Kumunot ang noo ni Cruz. Anong ibig mong sabihin? Si Joey. Hindi siya ang taong inaakala ninyo, sabi ni Elena ng may diin. Magugulat kayo kung malalaman ninyo kung sino talaga siya. Muling natahimik ang silid. Tiningnan siya ng mga investigador na puno ng pagtataka. Tila sinadyang maghagis ni Elena ng isang piraso ng palaisipan at huminto doon. Samantala, sa waiting area, patuloy na iginiit ni Rico sa mga pulis na ikulong na ang kanyang hipag. Huwag kayong magpapaikot sa babaeng iyan, sir. Matalino siyang magsalita. Huwag ninyo siyang bigyan ng pagkakataong baliktarin ang mga pangyayari. Lumabas saglit si Cruz para kausapin ang pamilya ni Joy.
Sa diplomatikong tono, pinakalma niya sila. Nangangalap pa kami ng ebidensya. Maniwala kayo, malalaman din ang katotohanan. Ngunit sa kanyang isipan, nagsimula nang makaramdam si Cruz ng pagdududa. Ang isang ordinaryong asawa ay marahil magpapanik, iiyak, o magdedepensa ng husto. Ngunit iba si Elena. Mukha siyang isang taong handa para sa sitwasyong ito. Nang gabing iyon, muli siyang inilipat sa pansamantalang selda. Blanko pa rin ang kanyang mukha, kahit na ang mga sigaw ng pamilya ng kanyang asawa ay umaalingaw pa rin mula sa labas. Umupo siya sa sulok, ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang matulog sa likod ng rehas. Ngunit sa likod ng kahinahunan na iyon, mayroong isang bagay na hindi mahulaan. Nagtatago si Elena ng isang lihim. Isang lihim na sa huli ay yayanig sa lahat ng nag-aakusa sa kanya ngayon. Sa ngayon, itinuturing siyang mamamatay tao ng mundo, ngunit ang tunay na katotohanan ay malapit ng mabunyag. Nang sumunod na umaga, muling nagkagulo sa presinto ng Maynila. Matapos ang magdamag na interogasyon na walang patutunguhan, nagpasya ang team ng mga investigador na suriin ng mas malalim ang buhay ni Joey. Mga talaan ng utang, bank accounts, hanggang sa personal na pagkakakilanlan, lahat ay sinuri. Nakaupo si Detective Cruz sa kanyang opisina, binubuklat ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang isang irregularidad. Kakaiba ito, bulong niya. Si Sergeant Aguilar na nakaupo sa tapat ay yumuko. Bakit, sir? Itinuro ni Cruz ang isang photocopy ng isang V. Tingnan mo ito. Parehong pangalan, Jose Reyes, pero magkaiba ang address. Magkaiba rin ang East number. Ang isa ay nakarehistro sa Maynila, ang isa naman ay sa Cavite. Maging ang pirma sa ilalim ay hindi magkatulad. Natigilan si Aguilar. Baka peki yan. Yumiling si Cruz. Hindi, parehong opisyal. Kinikilala ng sistema natin ang dalawang pagkakakilanlang ito. Ibig sabihin, si Joey ay namumuhay na may dalawang magkaibang pagkatao sa dalawang magkaibang lugar. Ang katotohanang iyon ay nakakagulat. Akala nila, si Joey ay isang simpleng lalaki lamang na mahilig sa luho at utang. Ngunit mayroon palang mas malalim na madilim na bahagi. Sa burol, malungkot pa rin ang kapaligiran. Abala si Rico sa pagtanggap ng mga bisitang dumarating. Ngunit sa gitna nito, isang hindi kilalang lalaki ang dumating para makiramay. Maayos ang kanyang pananamit, malamig ang kanyang mukha. Nakikiramay ako. Kasosyo ako sa negosyo ng pumanaw, maikli niyang sabi. Kumunot ang noo ni Rico. Kasosyo sa negosyo. Wala namang negosyo si kuya. Ang mayroon lang siya ay utang. Umiti lamang ng bahagya ang lalaki. Maniwala ka. Bawat tao ay may panig na hindi alam ng buong pamilya. At mabilis siyang umalis na para bang ayaw mag-iwan ng bakas. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kaba kay Rico. Agad siyang tumawag sa pulisya, iniulat ang kakaibang lalaki na dumating nang hindi nagpapakilala ng maayos. Samantala, nakaupo si Elena sa selda. Sa pagkakataong ito, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Bagamat mabigat pa rin ang sitwasyon, napansin niyang nagsisimula ng buksa ng mga pulis ang mga lihim na matagal na niyang itinatago. Nang muling bumisita si Cruz, agad na sinabi ni Elena, alam niyo na, di ba? Ang asawa ko ay hindi lang si Joey. Mayroon siyang ibang buhay. Tinitigan siya ni Cruz ng masama. Sabihin mo ng diretso, Elena. Anong ibig mong sabihin? Huminga si Elena ng malalim. Nabubuhay siya sa dalawang pagkakakilanlan. Ang isa, bilang asawa ko, isang ordinaryong lalaki na puno ng utang. Pero sa kabilang banda, sangkot siya sa malalaking transaksyon kasama ang mga mapanganib na tao. Hindi ko maipaliwanag lahat dahil masyadong komplikado. Pero maniwala kayo, ang pagkamatay niya ay hindi kasing simple ng dahil sa away mag-asawa. Nagkatinginan si Cruz at Aguilar. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapatunay sa resulta ng kanilang investigasyon. Kung gayon, sino ang gustong pumatay sa kanya? Tanong ni Aguilar. Yumuko si Elena. Marami. Mas marami pa kaysa sa inaakala ninyo. Kinaumagahan, natagpuan ng team ng mga investigador ang isang maliit na notebook sa isang nakatagong drawer sa bahay ni Joey.
Sa loob nito ay mailistahan ng mga pangalan at malalaking numero na halatang hindi lamang personal na utang. Ang mga numero ay kahawig ng mga talaan ng transaksyon na may mga misteryosong code. Hindi ito listahan ng utang sa mga loan shark, sabi ni Cruz habang binubuklat ang mga pahina. Para itong black book. Siguro tungkol sa maruming pera. Tumango si Aguilar. Kaya pala totoo ngang may dalawang buhay si Joy. Ang isa ay mukhang magulo, ang isa naman ay puno ng lihim. Napagtanto nila na ang kaso ay lumampas na sa kanilang paunang hinala. Kung totoong may isang criminal network sa likod ng lahat ng ito, ang pagkamatay ni Joy ay hindi na simpleng usapin ng pamilya. Kinaumagahan, dumating ang pinakabagong balita mula sa digital forensic team. Nabuksan ang cellphone ni Joy. Sa huling text message, may pag-uusap sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay nagsasabing, "Huwag mong kalimutan bukas ng gabi ang deposito. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari." At ang sagot ni Joy, "Kalma lang, halos nakolekta na ang pera. Huwag lang malaman ng asawa ko." Pinukpok ni Cruz ang kanyang mga daliri sa mesa. Malinaw ito. May isang taong nanggigipit kay Joy. Maaaring sila rin ang pumatay sa kanya. Sumang-ayon si Aguilar. Pero nakasuhan na ng publiko si Elena. Paano natin lilinisin ang pangalan niya ng walang matibay na ebidensya? Natahimik si Cruz, tinitigan ang larawan ni Joey sa folder. Kailangan nating malaman kung sino talaga ang mga koneksyon niya at bakit siya namuhay sa dalawang pagkakakilanlan. Sa selda, muling iminulat ni Elena ang kanyang mga mata matapos ang mahabang pagpikit. Tumingin siya sa kisame, halos hindi marinig na bumulong. Sana mabuksan na ang lahat. Joy, ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo sa kapahamakan. Naghihintay lang ako ng panahon. Ito ay parang isang dasal o marahil isang babala. Walang nakakaalam kung ano talaga. Ngunit malinaw na si Elena ay hindi isang ordinaryong asawa. Hawak niya ang susi na maaaring magbukas ng lahat ng lihim. At ang lihim na iyon ay nagsisimula ng magpakita. Si Joy ay nabuhay na may dalawang mukha. Lumalim ang investigasyon. Matapos matuklasan ang dalawang pagkakakilanlan ni Joy, at ang black book na puno ng mga talaan ng transaksyon, bumuo si Detective Cruz ng isang espesyal na team. Napagtanto niyang ang kaso ay hindi na lamang usapin ng pamilya, mayroong isang bagay na mas malaki pa. Aguilar, kailangan nating suriin ang lahat ng pangalan sa librong ito, sabi ni Cruz habang itinuturo ang mga kakaibang code sa talaan ni Joy. Tumango si Aguilar. Inutusan ko na ang intelligence unit na suriin pero hindi ito ordinaryong code. Mukhang may tiyak na pattern. Ilang oras ang lumipas, dumating ang paunang ulat. Sa 12 pangalan na nakalista, karamihan ay mga alias. Ngunit may dalawang malinaw na konektado sa mundo ng krimen. Ang isa sa kanila ay kilala bilang isang online gambling lord na matagal nang mahirap hulihin dahil laging may mga koneksyon sa loob. Kung totoo ngang may koneksyon si Joy sa kanila, natural lang na magkaroon siya ng dalawang pagkakakilanlan, sabi ni Aguilar. Isa para magtago sa pamilya. Isa pa para sa kanyang iligal na negosyo. Dahan-dahang tumango si Cruz. Pero sino ang pumatay sa kanya? Ang mga kasosyo niya sa negosyo o ang mga taong naniningil ng deposito? Samantala, muling tinawag si Elena para sa karagdagang testimonya. Sa pagkakataong ito, mas kalmado ang kapaligiran sa silid ng interogasyon. Umupo si Cruz ng may seryosong ekspresyon, ngunit hindi na nanggigipit tulad ng dati. Elena, sabi niya. Natagpuan namin ang isang lihim na talaan ni Joy. Pati na rin ang mga mensahe ng pagbabanta sa kanyang cellphone. May alam ka ba tungkol sa grupong ito? Matagal na natahimik si Elena. Dahan-dahan niyang pinukpok ang mesa. May kaunti akong alam, sa wakas ay sabi niya. Pero hindi ako pwedeng basta-basta magsalita. Hindi sila ordinaryong tao, sir. Hindi sila mag-aatubiling alisin ang sinuman. Iyon nga, sagot ni Cruz. Kung mananahimik ka, lalo silang magiging malaya. Kailangan mong magtiwala na mapoprotektahan ka ng batas. Tumingin si Elena ng diretsyo. Minsan sinabi ni Joy na kung mabigo siyang magdeposito, hindi lang siya ang magiging biktima. Pati ako. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa silid. Agad na yumuko si Aguilar.
Ibig mong sabihin, ang banta ay para rin sa iyo. Dahan-dahang tumango si Elena. Kaya ako kalmado noong inaakusahan ninyo ako. Dahil alam ko na ang pagkamatay niya ay hindi ko gawa. Pero hindi pa kayo handang marinig ang katotohanan. Nagkatinginan si Cruz at Aguilar. Ngayon lang nila nakita si Elena na magsalita ng ganito katatag. Kinagabihan, sa isang kanto, dalawang lalaking nakaitim na jacket ang nag-uusap ng mahina. Patay na ang taong iyon, pero nagsisimula ng suminghot ang mga pulis sa ating mga bakas, sabi ng isa ng may tensyon. Kailangan nating siguraduhin na mananahimik si Elena, sagot ng isa. Kung magsalita siya, tapos tayo. Ang pag-uusap na iyon ay na-record ng isang police informant na matagal nang nakapasok sa kanilang grupo. Kinabukasan, ipinasa ang ulat kay Cruz. Totoo ang hinala natin, sir, sabi ng informant. Si Joy ay bahagi ng isang money laundering syndicate. Maaaring si Elena ang susunod na target. Pinukpok ni Cruz ang kanyang mga daliri sa mesa. Kung gayon, kailangan nating protektahan si Elena. Hindi na siya isang simpleng saksi, siya na ang susi para buksan ang lahat ng ito. Ngunit hindi madali ang proteksyon na iyon. Kinagabihan, halos atakihin si Elena ng isang hindi kilalang tao habang inililipat siya mula sa pansamantalang selda patungo sa isang espesyal na silid ng investigasyon. Mabuti na lamang at mabilis na kumilos ang mga pulis. Dalawang lalaking sumubok na lumapit ang nahuli bagamat ayaw nilang magsalita. Ang insidenteng iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ni Elena. Umupo siya sa silid ng investigasyon na may malamig na mukha. Naniniwala na kayo ngayon? Sinabi kong hindi sila mananahimik. Hindi lang si Joy ang biktima. Huminga ng malalim si Aguilar. Kung gayon, sabihin mo na ang lahat ng alam mo. Huwag kang magtago ng kahit ano. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at sinabi, may espesyal na bank account si Joy sa Cavite. Lahat ng pera mula sa grupo ay doon pumapasok. Nalaman ko dahil minsan niyang naiwan ang kanyang passbook. Mula noon, naintindihan kong may dalawang buhay siya, at mula noon, nanahimik na lang ako at naghintay. Dahil kung magsalita ako, patay ako. Tinitigan siya ni Cruz. Elena! Alam mo ba? Hindi ka lang biktima, kundi isang key witness. Sa tulong mo, mapapabagsak natin sila. Ngumiti si Elena. Kung gayon, siguraduhin ninyong mapoprotektahan ninyo ako. Dahil pagkatapos nito, wala nang atrasan. Sa labas ng presinto, lalong naging agresibo si Rico sa media. Iginiit niyang akusahan si Elena, hindi alintana ang bagong direksyon ng investigasyon. Alibi lang lahat iyan. Huwag kayong magpaloko. Matalino si Elena magsalita. Imposibleng may dalawang pagkakakilanlan si kuya. Namatay siya sa kamay ng kanyang asawa. Ngunit nagsimula ng magduda ang mga mamamahayag. Ang ilan sa kanila ay nakatanggap ng mga impormasyon tungkol sa mga hindi kilalang fingerprints, ang black book, at ang misteryosong bank account. Dahan-dahang nanghina ang opinyon ng publiko. May posibilidad na si Elena ay hindi nga salarin. Nang gabing iyon sa kanyang opisina, tiningnan ni Cruz ang isang malaking board na puno ng mga larawan at tala. Sa gitna nito ay may dalawang larawan ni Joy. Isa mula sa ISI ng Maynila, isa mula sa ISI ng Cavite. Dalawang mukha, dalawang buhay. Sa kabilang banda, malinaw na nakasulat ang mga pangalan mula sa black book, konektado ng pulang sinulid patungo sa isang criminal group. Ipinikit ni Cruz ang kanyang mga mata. Bumulong ang kanyang puso, nagsisimula pa lang ang kasong ito. Si Joy ay isang pinto lamang patungo sa isang mas madilim na mundo. At sa likod ng lahat ng iyon, nakatayo si Elena sa isang sangang daan, magiging biktima, saksi, o marahil bahagi ng isang mas malaking laro. Nang araw na iyon, ang meeting room ng Manila Police District ay puno ng mga seryosong mukha. Ilang opisyal ang nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa. Sa dulo ng mesa, si Elena ay nakaupo ng may simpleng damit. Blanko ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata, na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Binuksan ni Detective Cruz ang pagpupulong ng may matatag na boses. Mayroon na tayong sapat na ebidensya na si Joy ay sangkot sa isang money laundering syndicate. Ngunit kung walang key witness, lahat ng ito ay mananatiling hinala lamang.
Elena, ikaw lang ang makapagtuturo sa atin sa kanila. Ang tanong, handa ka ba? Natahimik ang silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Elena. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Masyado na akong matagal na nabuhay sa ilalim ng kanilang banta. Kung mananahimik pa ako, hindi kailanman magiging ligtas ang buhay ko. Kaya, handa ako. Pero mayroon akong kondisyon. Huwag ninyong hayaang makialam si Rico. Masyado siyang matigas ang ulo at ayokong maging hadlang siya sa landas na ito. Si Sergeant Aguilar, na kanina pa nagsusulat, ay tumango. Maaayos iyan. Ang focus natin ay hindi ang pamilya, kundi ang sindikato. Idinagdag ni Cruz, sige, simula ngayong gabi, si Elena ay nasa ilalim ng aming proteksyon. At sa unang pagkakataon, gagamit tayo ng pain. Maingat na binalangkas ang plano. Batay sa huling mensahe sa cellphone ni Joy, hinihintay pa rin ng sindikato ang deposito na hindi na ibigay. Nagpasya ang mga pulis na gamitin ang pagkakataong ito. Magpapanggap si Elena na itutuloy ang transaksyon ni Joy, na para bang alam niya ang daloy ng pera. Tiningnan ni Elena ang whiteboard na puno ng mga diagram ng operasyon. Kung malaman nilang nakikipagtulungan ako sa pulisya, tiyak na patay ako bago pa man ako makapagsalita. Tinitigan siya ni Cruz ng seryoso. Kaya nga lagi kaming nasa tabi mo. Kailangan mo lang silang painin. Kami na ang bahala sa iba. Ngumiti si Elena. Akala ninyo ba'y mga tanga sila? Aamuyin nila ang pain mula pa lang sa simula. Madalas si kwento ni Joy na hindi nagtitiwala ang grupong ito sa kahit sino. Kaya kung lalabas sila, ibig sabihin may inihanda silang mas malaki pa. Muling natahimik ang silid dahil sa mga salitang iyon. Alam ng lahat na ang misyon ay hindi walang panganib. Kinagabihan, dinala si Elena sa isang safe house. Ang simpleng silid ay puno na ngayon ng mga kagamitan sa pagsubaybay. May mga nakatagong kamera, recording devices, at isang team na nakaantabay sa labas. Mag-isang nakaupo si Elena, hawak ang lumang cellphone ni Joey na inayos na ng FE team. Nagawa nilang i-activate muli ang numero na ginagamit para makipag-ugnayan sa sindikato. Maingat na ipinadala ang unang mensahe. Sa payo ng pulis, isinulat ni Elena, wala na si Joey para asikasuhin ang deposito. Ako na ang magpapatuloy. Saan tayo magkikita? Walang sagot sa loob ng ilang minuto. Mukhang hindi mapakali si Elena. Bagamat sinusubukan niyang itago, nakatingin lamang siya sa bintana habang paulit-ulit na pinupukpok ang mesa. Sa wakas, nag-vibrate ang cellphone. May pumasok na text message. Kung totoong asawa ka niya, patunayan mo. Bukas ng gabi, 9:00, sa lumang bodega malapit sa riles ng tren. Huwag kang magtangkang gumawa ng kalokohan. Napalunok si Elena. Ang lumang bodega na iyon ay kilala bilang isang lugar na pinamumugara ng mga masasamang elemento at madalas na ginagamit para sa mga iligal na transaksyon. Alam na ng mga pulis. Maaaring ito ay isang bitag. Binasa ni Cruz ang mensahe ng may pag-iingat. Kailangan nating maghanda ng kumpletong senaryo. Aguilar, siguraduhin mong handa ang sniper team, mga nakadisgis at backup. Mabilis na tumango si Aguilar. Opo, sir. Sa kabilang bahagi ng lungsod, lalong hindi mapakali si Rico. Pakiramdam niya ay masyadong pinoprotektahan ng mga pulis si Elena. Bakit nila pinaniniwalaan ang babaeng iyan? Malinaw na pinatay niya si Kuya, sigaw niya sa isang reporter. Ngunit nagsimula ng magsawa ang mga reporter. Mas interesado sila sa mga impormasyon tungkol sa criminal syndicate. Dahan-dahang nawala ang boses ni Rico sa gitna ng agos ng bagong issue. Bumalik sa safe house. Nakahiga si Elena sa kama. Nakatingin sa kisam. Napakahaba ng gabi. Paulit-ulit na bumabalik ang anino ni Joy. Ang kanyang mukha na dati puno ng matatamis na pangako na naging isang malupit na lalaki at sa huli isang lalaking puno ng lihim. Sa kanyang puso bumulong si Elena. Akala mo mahina ako, Joy. Akala mo isa lang akong asawa na kaya mong apihin. Ngayon tatapusin ko ang sinimulan mo. Dahan-dahang pumatak ang isang luha, ngunit agad niya itong pinunasan. Bukas ng gabi magbabago ang lahat. Kinabukasan, mahigpit ang paghahanda.
Nagdisgis ang team ng pulisya bilang mga construction worker, mga tindero at maging mga pulubi sa paligid ng bodega. Ang lumang bodega ay mukhang sira-sira, tuklap na ang pintura, at kinakalawang na ang pinto. Ngunit sa gabing iyon, magiging isang malaking entablado ang lugar na iyon. Dumating si Elena sakay ng isang sasakyan na lihim na binabantayan. Kalmado ang kanyang mukha kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pumasok siya sa bodega ng may tiyak na mga hakbang. Hindi nagtagal, 3 lalaki ang lumabas mula sa dilim. Matitigas ang kanilang mukha, malamig ang kanilang tingin. Sabi ng isa, kaya ikaw ang asawa ni Joy? Nasaan ang pruweba? Inilabas ni Elena ang passbook na dati niyang natagpuan. Ito. Account sa Cavite. Nandoon pa rin ang pera. Kung gusto ninyo, ako ang mag-aasikaso. Umisi ang lalaki. Matalino ka rin. Pero bago tayo magpatuloy, sagutin mo ito. Bakit namin paniniwalaan na hindi ka nagdala ng pulis? Napigil ni Elena ang kanyang hininga. Iyon ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Mula sa labas, narinig ni Cruz ang lahat sa pamamagitan ng listening device. Nagsenyas siya sa kanyang team na manatiling kalmado. Huwag gumalaw. Hayaan ninyong laruin niya ang kanyang papel. Tumingin si Elena ng diretso sa lalaki. Sa isang boses na walang emosyon ngunit puno ng kumpiyansa, sumagot siya, kung nagdala ako ng pulis, sa tingin ninyo ba'y buhay pa ako hanggang ngayon? Nagkatinginan ang 3 lalaki na parabang nag-iisip. Tumindi ang tensyon, bumigat ang hangin. At sa sandaling iyon, nagsimula na talaga ang laro. Ang lumang bodega malapit sa riles ng tren ay lalong naging masikip. Ang amoy ng kalawang na humahalo sa alikabok ay nagpapabigat sa hangin. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid habang pinalilibutan siya ng 3 malalaking lalaki. Hindi sila basta-basta maniningil ng utang, sila ay mga taong sanay sa madilim na mundo. Mula sa labas, si Detective Cruz at ang kanyang team ay patuloy na nagmamasid sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na inilagay kanina. Ngunit paulit-ulit na napuputol ang signal. Ang mahalumigmig na panahon ay nagdudulot ng ingay sa radyo na nagpapataas ng tensyon. Ang lalaking kalbo, na tila leader, ay nagsalita ng may mabigat na boses, kung totoong asawa ka ni Joy, dapat may alam ka. Ano ang alias na ginagamit niya sa aming grupo? Sandaling natahimik si Elena bago sumagot ng may kumpiyansa, Agila. Ang sagot na iyon ay nagpangiti sa mga lalaki. Isa sa kanila ay bahagyang tumawa. Totoo nga. Alam mong si Joy ay kilala namin bilang si Agila. Si Sergeant Aguilar, na nakikinig sa headset, ay napapalakpak sa mesa sa kanilang post. Magaling siya. Impormasyon iyon na kahapon lang natin nalaman mula sa Black Book. Ngunit hindi nagtagal ang tuwa. Lumapit ang lalaking kalbo, tinitigan si Elena mula ulo hanggang paa. Pero may mali pa rin. Bakit hindi si Joy mismo ang dumating? Akala mo ba maniniwala kami basta-basta? Napigil ni Elena ang kanyang hininga. Alam niyang ito na ang pinakadelikadong bahagi. Kung mag-alinlangan siya sa kanyang sagot, maaaring mawala ang kanyang buhay. Sa isang boses na walang emosyon, sinabi niya, dahil patay na si Joy. At kung hindi kayo naniniwala, hukayin ninyo ang kanyang libingan. Pumunta ako rito dahil ayokong ilibing kasama niya. Sandaling katahimikan. Ang mga salitang iyon ay parang martilyong malakas na tumama. Muling nagkatinginan ang mga lalaki. Ngunit bago pa sila makasagot, malakas na umingit ang pinto ng bodega. Isa pang lalaki ang pumasok ng nagmamadali. Hindi pamilyar ang kanyang mukha kay Elena, ngunit halatang hindi siya ordinaryo. May mga pulis sa labas, sigaw niya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Lumingon siya sa pinto. Kumabog ang kanyang puso. Mula sa labas, napamura si Cruz. Paano nila nalaman? Sino ang nag-leak? Agad na kumilos ang team ng pulisya. Ngunit mas mabilis ang mga kriminal. 2 lalaki ang agad na nagtutok ng baril kay Elena. Kung lalapit kayo, mamamatay ang babaeng ito, sigaw ng kalbo habang itinutulak si Elena sa gitna. Halos magbigay na ng utos si Aguilar na sumugod, ngunit pinigilan siya ni Cruz. Huwag padalos-dalos. Baka totohanin nilang patayin siya. Sa loob ng bodega, sinubukan ni Elenang manatiling kalmado.
Alam niyang ito na ang pinakamahalagang sandali. Kung magpapanik siya, tapos na ang lahat. Lumapit ang bagong dating na lalaki kay Elena. Matalim ang kanyang tingin, malamig ang kanyang boses. Akala mo kaya mong maglaro sa dalawang panig? Akala mo hindi namin alam na ginagamit ka lang pain ng mga pulis? Napalunok si Elena. Totoo nga, may nag-leak ng plano. Pero sino? Sa post, nag-isip ng malalim si Cruz. Hindi ito ordinaryong leak. Alam nila ang detalye ng operasyon, kahit ang pagiging pain ni Elena. Ibig sabihin, mayroon tayong kasamahan na traidor. Galit na galit si Aguilar. Kung may traidor sa ating hanay, ibig sabihin maaaring mamatay si Elena anumang oras. Pinukpok ni Cruz ang kanyang mga daliri sa mesa. Kailangan nating baguhin ang taktika. Kung hindi, ang pain na ito ay babalik sa atin. Sa bodega, umabot na sa sukdulan ang tensyon. Nakatutok pa rin ang baril sa sentido ni Elena. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit diretso pa rin ang kanyang tingin. Hindi ako naglalaro sa dalawang panig, sabi niya ng mahina. Kung gusto ninyong maniwala, sige. Kung hindi, patayin ninyo ako ngayon. Pero tandaan ninyo, ang pera sa account sa Cavite, ako lang ang nakakaalam kung paano i-access. Ang mga salitang iyon ay muling nag-alinlangan sa mga lalaki. Ang pera ay laging kahinaan. Ibinaba ng lalaking kalbo ang kanyang baril ng bahagya. Sige, kung gayon, sumama ka sa amin. Susuriin natin ang account na iyon. Kung nagsisinungaling ka, hindi na mahahanap ang bangkay mo. Sinimulan nilang kalagkarin si Elena palabas ng bodega. Mula sa malayo, nakita ni Cruz sa pamamagitan ng night vision goggles at agad na nagbigay ng utos. Huwag ninyong hayaang madala siya. Harangin natin sila sa labasan. Biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Isa sa mga pulis na nakadisgis ay tinamaan sa balikat. Ang bodega ay naging isang magulong lugar. Natumba si Elena, ngunit sinubukan niyang tumayo. Sa kanyang puso, sinabi niya, ito na siguro ang huling pagkakataon. Kung babagsak ako, lahat ay masasayang. Isang maikling labanan ang naganap sa paligid ng bodega. Nagpaputukan ang mga pulis at mga kriminal. Sinubukan ni Elenang magtago sa likod ng mga sako. Mula sa labas, si Rico, na hindi malaman kung paano nakarating doon, ay nakita ang lahat. Sumigaw siya, Elena, ikaw talaga ang dahilan ng lahat ng kapahamakan. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay ng mga bala. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw, ang maingat na inihandang pain ay nagsimulang masira dahil sa pagtatraidor mula sa loob. Nahuli ng mga pulis ang dalawang kriminal, ngunit nakatakas ang kanilang lider, kasama ang isang malaking lihim. At sa gitna ng lahat, pansamantalang nakaligtas si Elena. Hingal na hingal, tiningnan niya si Cruz na sa wakas ay nakalapit. Akala ninyo kaya ninyong kontrolin ang laro? Hindi. Lagi silang isang hakbang sa unahan. At ngayon, hindi na natin alam kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Hinawakan ni Cruz ang kanyang balikat, tinitigan siya ng seryoso. May lakas ka pa bang ipagpatuloy ito? Dahan-dahang tumango si Elena. Wala na akong pagpipilian. Masyado na akong malalim. Nang gabing iyon, hindi karaniwan ang presinto ng Maynila. Ang ilaw sa silid ng investigasyon ay nanatiling maliwanag hanggang madaling araw. Ang amoy ng mapait na kape na humahalo sa usok ng sigarilyo ay kumakapal sa hangin. Malungkot ang mga mukha ng mga investigador, lalo na si Detective Cruz na kanina pa nakayuko habang pinupukpok ang mesa. Ang operasyon sa bodega kagabi, na dapat sanang maging isang tagumpay, ay nauwi sa gulo. Dalawang kriminal ang nahuli, ngunit nakatakas ang kanilang leader. At ang mas malala, alam nilang pain si Elena. Ibig sabihin, may nag-leak ng impormasyon mula sa loob mismo ng kapulisan. Inilapag ni Sergeant Aguilar ang isang folder sa mesa ng malakas. Hindi na natin pwedeng ipikit ang ating mga mata. May traidor sa ating hanay. Isang taong sinadyang i-leak ang plano para makapaghanda ang kalaban. Tumingin si Cruz ng masama. Alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Pero ang problema, sino? Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-akusa. Kung magkamali tayo, maaaring masira ang team.
Si Elena, na kanina patahimik sa isang sulok, ay nakaramdam ng bigat sa dibdib. Hindi siya pulis, ngunit ang kanyang posisyon ang pinakadelikado. Ginawa siyang pain, pinaghihinalaan ng kalaban, at marahil pinaghihinalaan din ng mga pulis. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, sabihin ninyo na ngayon, sabi ni Elena nang nanginginig ang boses. Maaari akong umalis sa larong ito, pero tandaan ninyo, mawawala sa inyo ang lahat ng lead tungkol kay Joy at sa sindikato. Natahimik ang silid. Tiningnan siya ni Aguilar ng matagal bago nagsalita, walang nagsabing hindi kami naniniwala sa iyo, ginang Elena. Pero dapat mo ring malaman na alam ng kalaban ang mga detalyeng sa silid na ito lang pinag-usapan. Hindi iyon nagkataon lamang. Kinabukasan, nagpa siya si Cruz na mag-imbestiga sa loob. Lahat ng miyembro ng team ay inutusang isuko ang kanilang mga cellphone at mga ulat ng komunikasyon sa loob ng 2 linggo. Uminit ang silid kahit bukas ang aircon. Isa-isang sinuri hanggang sa ang hinala ay napunta sa isang batang miyembro na nagngangalang Officer Santos. Ilang buwan pa lang siyang nakatalaga sa unit ni Cruz. Kilala siyang palakaibigan ngunit masyadong madaldal. Ang numerong ito, sabi ng isang investigador habang itinuturo ang isang talaan ng tawag, ay konektado sa isa sa mga suspect na nakatakas. Tinawagan ni Santos ang numerong ito isang gabi bago ang operasyon. Namutla si Santos. Sinubukan niyang magdepensa. Hindi ako iyon. Hiniram ng kaibigan ko ang cellphone ko. Hindi ko alam kung kaninong numero iyon. Pinukpok ni Cruz ang kanyang mga daliri sa mesa. Klasikong palusot. Akala mo ba'y mga tanga kami? Lalo pang nagpanik si Santos. Ngunit bago pa ipagpatuloy ni Cruz ang interogasyon, pinigilan siya ni Aguilar. Teka, kung si Santos ang traidor, bakit pa siya nandito? Ang isang matalinong tao ay hindi babalik sa kanyang lungga. Lalo pang sumanga ang hinala. Posible kayang ginawang scapegoat lamang si Santos, o siya nga ba ay isang maliit na piyesa lamang ng isang mas malaking traidor? Samantala, muling ginambala si Elena ng anino ni Joy. Nang gabing iyon, nanaginip siyang nakita ang kanyang asawa na nakatayo sa sulok ng silid, puno ng dugo ang mukha, at nakangisi habang nagsasabing, akala mo makakalaya ka sa akin. Isa ka lang piyesa sa laro ng iba. Nagising si Elena na basang-basa ng pawis. Tumingin siya sa kisame ng apartment na tinitirhan niya ngayon sa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Joy, sino ka ba talaga? Bumalik ang mga mapapait na alaala. Ang mga gabi kung kailan umuuwi si Joy na lasing, ang perang inutang na naubos lang sa mamahaling sigarilyo at sugal. Ngunit sa likod noon, mayroon palang mas madilim na bahagi. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Aguila, isang miyembro ng isang criminal syndicate na kahit ang mga pulis ay nahihirapang buwagin. Hinawakan ni Elena ang kanyang ulo. Alam niyang habang lalo siyang pumapasok, lalo pang maraming masakit na katotohanan ang lalabas. Ilang araw ang lumipas, isang nakakagulat na impormasyon ang dumating mula sa isa sa mga nahuling kriminal. Sa silid ng interogasyon, puno ng pasa ang mukha, bumulong ang lalaki kay Aguilar, ang traidor ninyo ay hindi si Santos. Mas mataas siya, mas malapit kay Cruz kaysa sa inaakala ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba. Natahimik si Aguilar at tiningnan si Cruz nang may pagdududa. Nang makarating ang balitang iyon kay Elena, kinilabutan siya. Kung totoo ngang malapit na tao ni Cruz ang traidor, maaaring masira anumang oras ang lahat ng proteksyon na natatanggap niya. Hindi na niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Nang gabing iyon, umupo si Elena sa gilid ng kama at may isinulat sa isang maliit na notebook. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit patuloy siyang nagsulat ng mga maikling pangungusap. Kung mamatay ako, ang susi ay nasa libro ni Joy. Binanggit nila ang pangalang Cavite. Huwag magtiwala sa kahit sino, kahit sa pinakamalapit. Itinago niya ang tala sa ilalim ng kutson at tumingin sa bintana. Sa kanyang puso, bumulong siya, hindi ako atras. Kung dinala ako ni Joy hanggang dito, kailangan kong siguraduhin na magtatapos ang lahat sa katotohanan. Ngunit hindi niya alam na may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Sa tapat mismo ng kalsada, isang anino ang nakatayo na parabang naghihintay ng tamang oras para kumilos. At nang muling isara ang kurtina, dahan-dahang nawala ang anino sa dilim ng gabi.
Isang malakas na ulan ang bumuhos sa Maynila ng gabing iyon. Ang mga kalsada ay tahimik. Si Elena ay nakaupo sa likod ng bintana ng apartment na binabantayan ng mga pulis, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan. Naalala niya ang anino na nagmamasid sa kanya ilang gabi na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung sino iyon. Sinabi ng mga pulis na hinigpitan na nila ang seguridad. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang kutob, may nagmamanman, naghihintay ng pagkakataon. Sa presinto, muling nagtalo si Detective Cruz at Sergeant Aguilar. Mula nang lumabas ang impormasyon mula sa nahuling kriminal, lalong nakumbinsi si Aguilar na may traidor na malapit kay Cruz. Hindi na natin pwedeng baliwalain ito, sabi ni Aguilar. Kung nasa paligid mo ang taong iyon, lahat ng data at stratehiya ay nalikna. Kasama na ang lokasyon ni Elena. Huminga ng malalim si Cruz. Akala mo ba hindi ko iniisip yan? Pero kung walang ebidensya, ang akusasyon mo ay magdudulot lang ng pagkakawatak-watak sa team. 30 taon na ako rito, Aguilar. Ang integridad ko ay hindi basta-basta mayayanig. Natahimik si Aguilar, ngunit hindi lumambot ang kanyang tingin. Dahil nga sa matagal ka na rito, maaaring maging kampante ang isang tao. Minsan ang traidor ay hindi bago, kundi ang pinakapinagkakatiwalaan. Samantala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating kay Elena. Si Aling Tessie, ang kanyang tsismosang kapitbahay, ay biglang dumating sa apartment na may takot sa mukha. Elena, mag-ingat ka, sabi niya. May mga taong naglilibot sa ating lugar, nagtatanong tungkol sa iyo. Sabi nila, nagdala ka raw ng malaking problema. Napalunok si Elena. Sino sila? Umiling si Aling Tessie. Hindi ko kilala. Pero sa kanilang pananalita, hindi sila taga rito. Narinig kong binanggit nila ang pangalan ni Joy at Aguila. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, pero halatang seryoso sila. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ni Elena. Alam niyang ang pangalang Aguila ay ang madilim na pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Kung binabanggit ito ng mga hindi kilalang tao, ibig sabihin, patuloy pa rin siyang hinahanap ng sindikato kahit wala na si Joey. Tiningnan ni Elena si Aling Tessie. Kung nagmamalasakit ka sa akin, huwag ka nang makialam. Ayokong maging biktima ka. Ngunit umiling si Aling Tessie. Hindi ako pwedeng manahimik, Elena. Para na kitang kapatid. Kung may manakit sa iyo, hindi ako mananahimik. Halos maiyak si Elena, ngunit pinigilan niya. Alam niyang tapat si Aling Tessie. Ngunit iyon nga ang mapanganib. Lumalalim na ang gabi. Nang subukang matulog ni Elena, may malakas na katok sa pinto. Kumabog ang kanyang puso. Sumilik siya sa maliit na bintana at nakita ang isang brown na sobre na nakalagay sa labas. Walang tao sa paligid. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin ang sobre. Sa loob, may mga litrato niya habang naglalakad sa palengke, nakaupo sa labas ng bahay, at kahit natutulog sa sala. Halos mabitawan ni Elena ang mga litrato. Diyos ko, bulong niya. Sa likod ng isang litrato, may nakasulat na pulang marker, ikaw na ang susunod. Kinabukasan, isinuko ni Elena ang sobre kay Cruz at Aguilar. Pareho silang seryoso. Malinaw na ebidensya ito na target siya, sabi ni Aguilar. Hindi na natin siya pwedeng itago rito. Nalaman na ang lokasyong ito. Dahan-dahang tumango si Cruz. Ililipat natin siya ngayong gabi. Ngunit bago iyon, tinitigan niya ang mga litrato. Tingnan ninyo ang anggulo ng mga kuha. Hindi ito basta-basta. Malapitan ang mga kuha. Posibleng ang kumuha ay isang taong alam ang ating security pattern. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig. Ibig mong sabihin, may pulis na gumawa nito. Walang sumagot, ngunit sapat na ang katahimikan. Kinaumagahan, si Officer Santos, ang batang miyembro na unang pinaghihinalaan, ay biglang nawala mula sa barracks. Naiwan ang lahat ng kanyang gamit, ngunit patay ang kanyang cellphone. Agad na iniugnay ito ni Aguilar sa mga litrato. Tumakas siya dahil nahuli. Sigurado akong si Santos ang salarin. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Cruz. Kung siya ang salarin, bakit niya iniwan ang lahat ng gamit? Masyadong malinis para sa isang baguhan. Maaaring ginawa siyang scapegoat.
Muli, nakinig lamang si Elena sa kanilang pagtatalo. Sumasakit ang kanyang ulo, pagod na ang kanyang katawan. Ngunit sa kanyang puso, nagpasya siya. Hindi siya dapat panghinaan. Dumating ang gabi. Habang inililipat si Elena sa bagong safe house, ang sinasakyan nilang kotse ay dumaan sa isang madilim na kalsada na puno ng kawayan. Bigla, mula sa kabilang direksyon, isang malaking truck ang mabilis na paparating. Nakakasilaw ang ilaw nito. Ingat, sigaw ni Aguilar. Inikot ng driver ang manibela. Umikot ang kotse, halos mahulog sa kanal. Sumigaw si Elena. Tumama ang kanyang katawan sa pinto. Ang tunog ng preno at bakal ay umalinggaw sa gabi. Nang huminto ang kotse, nabasag ang salamin sa harap, hindi huminto ang truck. Nagpatuloy ito at nawala sa dilim. Hingal na hingal si Cruz. Maputla ang kanyang mukha. Hindi iyon aksidente. Iyon ay tangkang pagpatay. Hinigpitan ni Elena ang kanyang seatbelt. Putol-putol ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa takot na maihalong determinasyon. Kung naglakas loob na silang gawin ito, ibig sabihin, hindi na tayo maraming oras. Nang gabing iyon, muling bumukas ang mga lumang sugat. Napagtanto ni Elena ang hindi lang anino ni Joy o ang sindikato ang kanyang kalaban, kundi pati na rin ang pagtatraidor na nasa loob mismo ng kapulisan. Lahat ay nagiging malabo. Sino ang kakampi, sino ang kalaban? Ngunit isang bagay ang tiyak, habang papalapit siya sa katotohanan, lalo pang lumalaki ang panganib na naghihintay sa kanya. Muling bumuhos ang malakas na ulan sa Maynila ng gabing iyon. Sa isang bagong safe house, nakaupo si Elena habang hawak ang lumang libro ni Joey na nailigtas mula sa kanilang bahay. Puno ito ng mga numero, pangalan at mga kakaibang code. Binuksan niya ang isang pahina na nagpatindig ng kanyang balahibo. Nakasulat doon, Cavite, susi ng account, ipon. Ang mga salitang iyon ay eksaktong katulad ng isinulat niya ilang araw na ang nakalipas. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig. Totoo nga, may iniwan si Joy. Samantala, sa presinto, patuloy pa rin ang mainit na pagtatalo ni na Detective Cruz at Sergeant Aguilar. Ang pinakabagong ulat ay nagsasabing natagpuan si Officer Santos na patay sa gilid ng highway na may malubhang pinsala sa ulo. Walang senyales ng paglaban. Para siyang pinatay. Inihampas ni Aguilar ang mesa. Hindi ba't sinabi ko na? Piyesa lang si Santos. Ang tunay na traidor ay mas malaki. Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Itinapon na lang siya dahil tapos na ang kanyang trabaho. Pinunasan ni Cruz ang kanyang mukha. Kung gayon, kailangan nating hanapin kung sino ang nasa likod nito. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na may isang taong mula sa ating hanay ang may kakayahang gawin ito. Tinitigan siya ni Aguilar. Maging alerto ka, Cruz. Laging isang hakbang sa unahan ang kalaban. Kung mag-aalinlangan pa tayo, maaaring si Elena na ang susunod na bangkay. Narinig ni Elena ang pag-uusap na iyon. Lalo siyang nakaramdam na naipit sa dalawang panig. Ngunit alam niya ang isang bagay, kung mananahimik lang siya, siya mismo ang isasakripisyo. Nang gabing iyon, habang abala ang mga bantay, muling binuksan ni Elena ang libro ni Joy. Sa pagitan ng mga pahina, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel. Ang sulat kamay ni Joy ay malabo na, ngunit isang pangungusap ang malinaw pa, kung hindi ako makabalik, magtiwala ka lang kay Cruz. Ang iba ay maaaring ibenta ka anumang oras. Matagal na natahimik si Elena. Nayanig ang kanyang puso. Sa buong panahong ito, pinaghihinalaan niya ang lahat, maging si Cruz. Ngunit ang sarili niyang asawa, sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan, ay ipinagkatiwala ang huling tiwala sa lalaking iyon. Huminga ng malalim si Elena. Kung gayon, kailangan kong subukan ang katotohanan nito. Kinabukasan, kinausap ni Elena si Cruz ng pribado. Nakita ko ang mensahe ni Joy, sabi ni Elena. Sinabi niyang sa iyo lang ako pwedeng magtiwala. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero gusto kong malaman kung nasa panig ko ka ba talaga. Tinitigan ni Cruz si Elena. Matagal siyang natahimik bago sumagot, Elena, alam kong marami ka ng pinagdaanan. Hindi ko maipapangako na 100% kang ligtas. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang mamatay si Joey nang walang hustisya.
Kailangan nating buwagin ang sindikatong ito hanggang sa ugat. Yumuko si Elena. May bahagi sa kanya na nagsimulang maniwala, ngunit mayroon ding bumubulong na pigilan ito. Paano kung nagkamali si Joy? Paano kung si Cruz ang nasa likod ng lahat? Ilang araw ang lumipas, natuklasan ng team ang mga kahina-hinalang transaksyon mula sa isang bank account na pinaniniwala ang pag-aari ng sindikato. Ang pera ay patungo sa Cavite, tulad ng nakasulat sa libro. Agad na naghanda si Cruz ng isang maliit na team para kumilos. Ngunit bago sila umalis, may nangyari. Isang batang pulis ang dumating na maputla ang mukha. Sir, ninakawan ang ating ebidensya room. Nawala lahat ng dokumento tungkol kay Joy. Nanlaki ang mga mata ni Cruz. Ano? Napamura si Aguilar. Shit! Gawa na naman iyan ang tagaloob. Naramdaman ni Elenang nanghina ang kanyang katawan. Lahat ng maaaring magpatunay kung sino si Joy at ang kanyang koneksyon sa sindikato ay nawala sa isang iglap. Ang lumang libro na lamang sa kanyang kamay ang natitirang susi. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat, bumalik si Elena sa kanyang silid. Muli niyang binuksan ang libro ni Joy. Bigla, may natuklasan siyang isang bagay na nakaligtaan niya, isang paulit-ulit na code ng numero na nakasulat sa isang sulok. Napagtanto niyang hindi ito ordinaryong code, ito ay isang bank account number. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito na. Ang huling ipon. Ngunit bago pa niya maitago muli ang libro, dahan-dahang umingit ang pinto. Lumingon si Elena, kumabog ang kanyang puso. Doon, nakatayo ang isang tao. Malaki ang kanyang katawan, natatakpan ng anino ang kalahati ng kanyang mukha. Ang libro, sabi ng lalaki. Ibigay mo sa akin ngayon. Natigilan si Elena. Sergeant Aguilar. Ang lalaki ay si Sergeant Aguilar na may mga matang puno ng galit. Huwag kang tanga, Elena, sabi niya. Akala mo hindi ko alam ang tungkol sa talaan ni Joy. Sa amin ang librong iyan. Kung isusuko mo, mabubuhay ka pa. Kung hindi, itinaas niya ang isang baril mula sa kanyang jacket. Ngayong gabi, susunod ka na sa iyong asawa. Umatras si Elena, nanginginig ang kanyang katawan. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa takot mamatay, kundi dahil sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan. Ang traidor ay nasa tabi lang nila, at siya pa ang pinakamasigasig na nag-aakusa sa iba. Sergeant Aguilar, sabi ni Elena ng maihuling tapang. Totoo nga. Ikaw ang nag-leak ng lahat ng plano. Ikaw ang nagpadala ng mga litrato. At ikaw ang pumatay kay Santos. Ngumisi si Aguilar. Bata lang si Santos na walang alam. Kailangan ko ng scapegoat at bagay siya. Dapat sana'y piyesa ka lang na mamamatay. Pero masyado kang matigas ang ulo. Tinitigan siya ni Elena ng may galit. Hindi ka lang traidor. Mas mababa ka pa kay Joy. Kinasa ang baril. Lumapit si Aguilar. Ngunit nang isang hakbang na lang ang layo, biglang bumukas ang isa pang pinto. Tigil, Aguilar, sigaw ng isang malakas na boses. Boses iyon ni Detective Cruz. Natigilan si Aguilar. Niyakap ni Elena ang libro. At sa unang pagkakataon, lahat ng lihim ay nagsimulang lumabas mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang safe house ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Ang baril sa kamay ni Sergeant Aguilar ay nakatutok pa rin sa ulo ni Elena. Samantalang si Detective Cruz ay nakatayo sa may pinto, handa ring magpaputok. Ibaba mo ang iyong baril, Aguilar, sabi ni Cruz. Alam ko na ang lahat ng kabulukan mo. Ikaw ang nag-leak ng data. Ikaw ang nagpadala ng banta kay Elena. At ikaw ang pumatay kay Santos. Ngumisi si Aguilar. Cruz, lagi kang masyadong kampante. Akala mo nag-iisa lang ako. Hindi. Bahagi ako ng isang bagay na mas malaki pa. Kung mamatay ako ngayong gabi, magpapatuloy pa rin ang sindikato. Ang libro ang mahalaga, hindi ako. Hinigpitan ni Elena ang hawak ang libro. Alam niyang ito ang kanyang buhay at ang susi sa katotohanan. Itinaas ni Cruz ang kanyang baril. Kung gayon, hindi ko kailangan na buhay ka. Ibigay mo ang libro, Elena. Titiyakin kong matatapos ito ngayong gabi. Mabilis na lumingon si Elena. Hindi.
Hindi dapat mapunta ang librong ito sa kamay ng kahit sino maliban sa taong kayang buwagin ang sindikato. Kung magbabarilan kayo rito, lahat ay masasayang. Pinagtawanan ni Aguilar ang mga salita ni Elena. Akala mo mas mabuti si Cruz kaysa sa akin. Isa lang siyang pagod na pulis na masyadong inosente. Sa huli, lahat ng tao ay may presyo. Biglang may nabasag na salamin sa likod. Isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang pumasok na may dalang mahahabang baril. Napasigaw si Elena. Agad na nagpaputok si Cruz, pinabagsak ang dalawa sa kanila. Ginamit ni Aguilar ang pagkakataong iyon para sunggaban si Elena at gawin siyang panangga. Ibigay mo ang libro ngayon din o babarilin ko ang ulo niya, sigaw niya. Pinigil ni Cruz ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanila. Lumilipad ang mga bala sa paligid nila. Ngunit isa lang ang nakikita niya, ang mga mata ni Elena na puno ng takot, ngunit mayroon ding tapang. Bumulong si Elena, "Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Detective Cruz. Kung kailangan kong mamatay, hayaan mo na. Basta't mabunyag ang lahat." Yumiling si Cruz. Ayaw na niyang may mamatay pa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang inapakan ni Elena ang paa ni Aguilar. Napasigaw ito, lumuwag ang kanyang hawak. Agad na yumuko si Elena at inihagis ang libro kay Cruz. "Kunin mo," sigaw niya. Sinalo ni Cruz ang libro gamit ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kanan ay nakahawak pa rin sa baril. Sa isang mabilis na kilos, pinaputukan niya ang balikat ni Aguilar. Bumagsak ang traidor. Bumagsak ang kanyang baril. Tumalsik ang dugo sa sahig. Ngunit patuloy pa ring sumusugod ang mga armadong lalaki. Sumigaw si Cruz, "Elena, dapa," at tumalon pasulong, isa-isang pinaputukan ang mga kalaban. Halos maubusan na ng bala si Cruz. Ngunit sa natitirang lakas, nagawa niyang pabagsakin ang huling kalaban. Katahimikan. Tanging ang tunog ng malakas na ulan at ang kanilang paghingal na lamang ang natira. Nakahandusay si Aguilar sa sahig, maputla ang mukha. Ngunit nakangisi pa rin siya. Akala ninyo, sa pagbaril sa akin tapos na ang lahat. Hindi. Mas malakas pa ang mga taong nasa likod ko. Lumapit si Cruz. Kung gayon, hayaan silang dumating. Pero ngayong gabi, ang mga traidor na tulad mo ay hindi na muling dudungisan ang unipormeng ito. Bago pa makasagot si Aguilar, dumating ang iba pang mga pulis. Agad nilang inaresto si Aguilar habang si Elena ay nakaupo at umiiyak sa isang sulok. Ilang araw ang lumipas, mas naging kalmado ang sitwasyon. Ang libro ni Joy ay naging isang mahalagang ebidensya. Mula sa bank account number, natuklasan ng mga pulis ang isang malaking financial network na siyang gulugod ng sindikato. Dahan-dahang nahuli ang mga miyembro nito. Hindi pa rin lubos na gumaan ang pakiramdam ni Elena. Nawalan siya ng asawa, halos mawala ng buhay, at nasaksihan ang mapait na katotohanan ng pagtatraidor. Ngunit alam niya ang isang bagay, hindi na sayang ang kanyang pakikipaglaban. Nilapitan siya ni Cruz sa isang parke ilang araw matapos ang lahat. "Elena," sabi niya. "Alam kong hindi madaling maghilom ang sugat na ito. Pero maniwala ka, ang ginawa mo ay nagligtas ng maraming buhay. Mas matapang ka pa kaysa sa sinumang kilala ko." Ngumiti si Elena. "Gusto ko lang ng katotohanan." At kung buhay pa si Joy, marahil ay ngingiti siya sa lahat ng ito. Yumuko si Cruz. Maaaring wala na siya, ngunit ang kanyang ipinaglaban ay mananatiling buhay. At ikaw, Elena, ay bahagi niyan. Maliwanag ang hapon, tumila na